sandiwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaisa ng buong simbahan, sama-sama po natin gunitain San Buenaventura, Obispo at Pantas ng simbahan. At upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin na iadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Dasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, na mga pangalan at intensyon ay alam na ng Panginoon. Gayun din, pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa, ang mga kasama natin, nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umulad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan, sa bayang kinapupuutan ko, upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman. At yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya ay manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na gumagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon, at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Hiyaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol.
Inaapi niya yaong tinubos mo, Panginoon, ang mga ulila, balot, mamamayan ng ibang bansa. Pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating mata at tainga. Akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugot mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Hindi ko po alam kung napansin ninyo na hindi laging tinatawag ni Jesus ang Ama bilang atin ding Ama. Kung hindi po ako nagkakamali, isang beses lang po niyang tinawag ang Ama bilang atin ding Ama. At ito'y nang turuan niya ang mga alagad at pati na rin tayo na manalangin. Sa Matthew 6 verse 9, ang sabihin niya, ganito kayo mananalangin, Ama namin. Yun lang. Pero sa marami o sa lahat ng pagkakataon, kapag ina-address ni Jesus ang Ama, ina-address niya ito bilang kanyang Ama. Katulad na lamang po ngayon sa ating mabuting balita kung saan ang sabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama." Hindi niya sinabing, "Pinasasalamatan kita, aming Ama." Likewise, he said, "Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay." Hindi niya sinabing, "Ibinigay na sa akin ng ating Ama ang lahat ng bagay." Which goes to show for me na hindi porke likha tayo ng Diyos ay matik ng anak nga tayo ng Diyos. Naalala ko tuloy yung isang skit na napanood ko sa FB na may isang lalaking bumibili na nagsabing, "Ate, pabili! Ate, pabili!" Alam niyo ginawa nung tindera? Hinawakan yung mukha niya na may lambing. Sabay sabi, "Talaga? Bibili ka?" Tapos saka dito, sinampal yung lalaki. Sabay sabi, "Kung makaati ka, bakit kapatid pa kita? Ati-ati ka dyan." But of course, hindi ko naman po iniisip na gusto tayong sampalin ni Jesus kapag tayo nakikiama sa kanyang Ama.
Pero sa palagay ko, ay gusto rin naman po niyang maging maliwanag para sa atin na kung hindi dahil sa Kanya, ay hindi natin matatawag ang Diyos bilang ating Ama. Yan po ay maliwanag na sinasabi ngayon ng Panginoon sa ating Ebanghelyo when He said, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Kung hindi nga naman sa pagkakatawang tao niya, kung hindi nga naman sa kamatayan at muling pagkabuhay, sa pagsagip na ginawa niya para sa atin, at kung hindi nga naman sa hanggang ngayon ay mga grasyang binibigay niya sa atin, hindi natin kakayanin na tawagin ang Diyos bilang Ama natin. Well, siguro pwede, pero hanggang salita lang. Katulad ng expression natin, halimbawa, nakikiate ka lang naman, nakikikuya ka lang naman. Kasi nga yung pagiging ate o kuya niya ay hindi mo ramdam, hindi galing sa iyong kalooban, in as much as wala kang malalim na relasyon sa kanya na tinatawag mong ate o kuya. Well, that can also happen to us. Natawagin natin ang Diyos bilang Ama pero nakikiama lang tayo kay Jesus o sa iba na namumuhay bilang tunay na anak niya. Kasi nga, wala tayong malalim na relasyon kay Jesus na anak niya. You see, kung tayo lang sa harap ng Diyos, tayo kanyang mga nilalang lang. Tayo kanyang bahagi ng creation lang. Pero tayo nagiging anak niya dahil kay Jesus na anak niya. Kaya mafe-feel lang talaga natin ang pagiging tunay nating anak ng Diyos. Kung tayo tunay na may malalim na relasyon sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. To call God our Father, therefore, is not a right that we earn, but a gift that we share with Jesus. To know Jesus is to know the Father. To follow Jesus is to follow the Father. To love Jesus is to love the Father and be loved by the Father. Hindi tuloy nakapagtataka kung bakit kahapon galit si Jesus sa mga tao sa bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Dahil sa kabila ng mga kababalaghang ginawa niya sa mga bayang ito ay hindi pa rin naniwala, sumampalataya sa kanya ang mga tao. Pero yung sentimiento ni Jesus, yung galit niya ay hindi para sa kanya, na para bang mawawalan siya kung hindi talaga sila sasampalataya sa kanya. No. Yung sentimiento o galit o paghahanap ni Jesus kahapon sa Ebanghelyo ay para sa mga tao sapagkat higit pang dihamak sa mga kababalaghang ginawa niya sa kanila. Ang gusto niyang ibigay na blessing ay ang mismong sarili niya in as much as kapag siya ay tinanggap nila, tinatanggap din nila ang Ama. Kaya po siguro magandang tanungin natin ng ating sarili. Tulad din po ba ni Jesus, ay ramdam natin ang pagtawag natin sa Diyos bilang Ama? Masasagot po natin yan sa pamamagitan ng ganitong mga katanungan. Tulad din po ba ni Jesus, nagagawa nating sundin ng Ama kahit mahirap para sa atin? Nagagawa din po ba nating mabuhay ng simple kahit pwede tayong magkaroon? Nagagawa din po ba nating magbigay ng magbigay kahit kailangan din naman natin ng tulong? Nagagawa po ba nating matulog ng mahimbing sa kabila ng malakas na bagyo o problema sa buhay natin? Nagagawa din po ba nating magpatawad kahit sa mga taong hindi deserving ng pagkapatawad natin? Nagagawa din po ba nating magmahal kahit na mga kaaway natin? Nagagawa din po ba nating manindigan sa katotohanan kahit maraming magalit sa atin? At sa tingin po ba natin, kahit din po natin tulad ni Jesus na mamatay ng hindi mayaman, kahit pwedeng magkaroon naman, na mamatay kahit na talunan sa mata ng iba, at mamatay kahit na iniiwanan ng marami sa mga taong sa atin ay mahalaga. Kaya ba natin yun? Sapagkat gano'n ang Panginoon sa kaniyang Ama. No wonder anuman ang naging mga problema niya, gaano man kabigat kahit ang mismong kamatayan niya, at kahit yung akuin niya ang lahat ng pagkakasala ng mundo, tinanggap niya. Dahil alam niya, mahal niya ang kanyang Ama, mahal siya ng kanyang Ama at hindi siya pababayaan ng kanyang Ama. Kasi po kung hindi ang sagot natin sa mga tanong na ito, malamang po sa nakikiama lang talaga tayo. Hindi po maganda yon. Dahil sa panahon ng mga pagsubok at matitinding problema, pwede nating makalimutan na tayo anak ng Diyos. Pwede tayo mawala ng pag-asa at pwede rin tayo magduda o magalit pa sa Kanya. Inaalok naman po ng Diyos sa atin lagi ang pagiging tunay na anak niya sa pamamagitan nga po ni Jesus. Baka nagkukulang po tayo ng sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ng kalooban tulad ng sa bata.
Baka nagkukulang tayo o wala tayong pagtitiwala sa Kanya at pagpapakumbaba. Naku, hindi po rin maganda yun. Dahil papaano niya tayo ituturing na Kanyang mga tunay na anak kung hindi tayo tunay na magtitiwala at magpapakumbaba sa Kanya bilang mga anak niya. Ito po sana ang katanungan na baunin po natin at naway makakuha tayo ng magandang realization mula dito. Hindi po kasi pwedeng makiama lang tayo, ha? Dapat sa diwa natin, sa kalooban natin, totoong ramdam natin, pinagtitiwalaan natin, at may kababaang loob nating sinasabi at inaamin na ang Diyos ay Ama talaga natin. Amen. Lagay po natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Alam kong Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ng Diyos sapagkat alam niya ang ang kalagayan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Panginoong Jesus, aaminin ko, napakalakas lagi ng loob ko, anak ako ng Diyos. Pero hindi ko naman ito tunay na isinasabuhay dahil wala akong malalim talagang relasyon sa iyo. Kinatatamaran ko ang pagdarasal, wala sa puso ko kung minsan ang papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para isang beneventura ay magunita sa ikapagkapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Beneventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa pananagutan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon.
Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin, pagdasal, ang kaluluwa ng ating mga minamahal ay umao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Benaventura na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa
Hinihiling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan, aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y aawitin tuwi na. Aking iyayang ang kadakilan ng aking Diyos. Masasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming San Beneventura ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak
Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Bira ng Lasal at ikapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming po salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming mga nangangailangan. Salamat po sa inyong pagtitiwala, sa inyong pagmamahal sa ating inang simbahan. Ang Diyos na po ang bahalang magsukli sa inyong kabutihan. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of my Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften now the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and